Okay, so good afternoon to everyone, trainees. So, ang iti-take out natin ngayon ay yung isang learning outcome natin regarding sa our core competency. So, welcome to our core competency. This is well carbon steel plates using mouth in 3F position or commonly known as vertical position. But in fillet welding. So, magkaiba kasi yung fillet welding sa groove welding, ha? Okay, mali sa doon. So, fillet welding is wala siyang groove. I-welding mo lang siya sa ibabaw ng hakan. So, based on our diagram, so ang i-welding natin dito, pinakita niyo yung different types of welds, di ba? So, the first one, no? Pinakita niya, no? The first one is T-joint. Actually, this is T-joint and lap joints, no? So, T-joint and lap joint, pinakita niya. So, this is lap joint. We then into vertical position, no? So, let's go on again. So, when we say fillet welding, so, fillet welding mo lang siya, wala siyang root pass. Pag didikidin mo yung dalawang bakal, then i-welding mo siya sa pagitan ng magkadikit na bakal. Kung titignan natin ang diagram natin, pinakikita niya dito na i-welding niya sa magkabila, no? Ng bakal. So, ito yung bakal, i-welding niya. So, pinakita niya dito kung paano. So, starting from bottom, mula sa baba nito, weldingin natin siya pataas. No, mabiling nung diagram. So, kaya siya sinabing 3F, commonly known as vertical position na fillet welding. Kaya siya sinabing fillet welding kasi wala siyang groove. Kasi yung isang position, we call that 3G, which is groove welding. G stands for groove, and F stands for fillet. So this time, we are doing the fillet welding under the vertical position, which is 3F. No? So, take a look at this. Tingnan niya, di ba? So, welding niya from bottom, pataas, no? This is fillet, this is T-joint. Then, same procedure, kahit yung isang klaseng joint, which is the lap joint, ganun pa rin yung procedure. No? So, mula sa baba, pataas ang pag-welding niya. So, sinasakop niya yung kabilang kanto hanggang sa kabilang kanto para magkaroon ng fusion yung dalawang bakal or titigil siya, no? So ganito yung gagawin natin, no? So, i-explain ko lang sa inyo, pinakita ko lang sa inyo mismo yung diagram kung paano natin siya gawin. So, meron akong dalawang bakal dito. So, ang gagawin ko design is yung design ng T-joint, no? So, itatak ko siya ng ganito para mag-serve siya as T-joint, no? Then, i-welding ko siya dito mula sa baba, mataas. No? So, T-joint, ulitin ko, baka hindi nakita sa camera, no? So, ihahanap ko siya itatak ko siya ng dito para mag-form siya as T-joint. Then, mula sa baba, pataas, i-welding natin siya. So, same dito, no? This is a T-joint design of fillet welding. So, mag-PPE na ako. So, then pupunta na tayo sa practical work area. So, tandaan ha, lagi tatandaan, always keep your safety, no? Kasi wala tayong, as a welder, wala tayong mapupunan kundi yung sarili natin. So, dapat lagi natin isipin yung maging ligtas tayo. So, always think safety, no? Para sa sarili natin. So, dapat naka-complete PPE tayo bago tayo practical. So, yung muna yung gagawin ko bago tayo pumunta doon. No? Mag-PPE muna. So, wait lang guys. So, dapat meron tayong overall or apron na may manggas, no? Para mag-serve at mag-protect sa ating kawan, no? Para lalo sa mga tatalsin ng flaps or metal slab, no? Then, siyempre, hindi pwedeng wala kang welding gloves. May welding gloves ka. So, we have the welding gloves now then, siyempre dapat meron kang face shield or welding mask.
So guys, dahil na tayo sa PPE, so pupunta na tayo ngayon doon sa practical work area. So let's go guys. Welcome dito sa ating practical work area, no? So, ito yung weldingin natin. Itong ating T-joint in 3F position. Ulitin ko bakit siya sinabing 3F position. Yung 3 kasi ang ano niya, signifies niya is vertical position. No, when we say 3. Pag 2, horizontal position. Pag 1, flat position. So this time ang gagawin natin is 3F fillet welding. Yung F stands for fillet, which is fillet welding. So ganito siya, wala siyang groove, direct natin siyang i-welding. Kaya siya sinabi fillet welding, no? So ngayon ang gagawin natin, ulitin ko, is the 3F position, no? So mag-i-start ako mag-welding dito, no? So i-welding ko siya pataas hanggang siya ay mapuno, no? So ngayon, get ready, mag-i-start na ako na mag-welding para sa ating 3F position. Okay? So paalala ko, ang ginagamit na electrode para sa fillet welding is 60-13 or 70-80. Okay, so let's start. So tandaan, kinakailangan kapag natapos yung isang welding rod nyo, dapat lilinisin nyo muna siya bago nyo siya duksungan para hindi magbutas-butas yung welding nyo. Kasi kapag dinuksungan nyo siya na hindi nyo siya nililinis, ang tendency nun, yung susunod na welding nyo, magbubutas-butas siya. No? So, this is a welding position in vertical position, which is 3F in single pass. No? So, when we say single pass, isang padaan lang. Mamaya, after nitong single pass, dadaanan naman natin siya, papatungan natin siya ulit para naman sa fillet welding na multiple pass. So, tuloy lang natin. So, tandaan ha, lilinisin lagi para maiwasan ang porosity or slugging cushion. So, gamitin na steel brush and para malinis siya ng ayos, no? Nakikita nyo to? So, itong part na to, so dapat yan nalilinis kasi diyan ka magduduksong. Kung hindi mo lilinisin niya, mangyari, mabubutas siya, no? So, lilinisin natin siya ng maayos.
Okay, tuloy natin. Guys, so gagawin natin, papatungan pa natin siya ng isang beses or ng dalawang beses, no? Kasi ang ginagawa natin ngayon ay welding in 3F position in multiple pass. Okay guys, so this is the final output ng ating wet carbon steel plates using SMAO
in 3F or fillet welding vertical position. So I hope may natutunan kayo kung paano sa pag-welding ng ating fillet welding in vertical position. And guys, stay tuned para sa ating next core competency. So this sa ngayon, goodbye muna and keep safe to everyone and good luck. Thank you.